Hello, hello. Sound check. Hello. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa mga kapatiran na narito. Ngayong umaga, sumainyo nawa ang pagpapala ng ating makapangyarihang Diyos. Bago po tayo tuluyang magsimula, tayo po ay manalangin at humingi ng gabay sa ating Diyos na lumikha. Let us pray ngayong umagang ito. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga pong Ikaw ang Diyos na kataas-taasan at nakakasiyasat ng laman ng aming mga puso at nakakabatid ng aming mga kalagayan. Sa oras na to, Lord, hindi ko po alam ang mga pinagdadaanan ng bawat kapatiran na naririto ngayon. Hindi ko po alam kung anong problema o gaanong kabigat ang kanilang pinagdaraanan. Panginoon, ihanda mo po ang aming mga puso. Bigyan mo po kami ng kapanatagan nang sa ganon ang iyong mga salita na gagalaw sa lugar na to ay maririnig namin at maitatanim namin sa pinakamatabang bahagi ng aming puso dahil binigyan mo kami ng kapayapaan. Panginoon, sa mga oras na to, tulungan mo po ang mga kapatiran na ipagkatiwala kung anuman yung mga daladalahin nila ngayon. Kalimutan, Panginoon, yung mga kabigatan, mga lungkot, mga tampo, galit, o anuman, Lord. Dahil sila ay magpupuri sa iyo. Panunuorin mo lang kami, Lord. Pero dapat, Lord, yung pinanonood mo malinis, hindi marumi. Kaya, Panginoon, maraming salamat dahil namatay ka sa krus ng Kalbaryo para linisin ang aming mga karumihan. Panginoon, ako po na magsasalita ngayon. Itago mo po ako sa iyong likuran. Nang sa ganon, ikaw ang kanilang makita ng harapan. Gamitin mo po ako naway maitaas kita at maibaba ko ang aking sarili. Maraming salamat po sa umagang ito. Bigyan niyo po kami ng knowledge and wisdom. Nang sa ganon, Panginoon, lahat ng salita na aming maririnig, ang salita na gagalaw ngayon, ay magiging sandata namin sa aming buhay. Maraming salamat po muli. Ikaw nawa ang kumilos sa araw na to. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ayan po. Kung meron po kayong Bible, please open your Bible in Matthew 21, verse 1 to 11. Sabi po dito, malapit na sa Jerusalem nang sila ay dumaan sa Bethphage, sa bundok ng mga Olibo. Inutusan ni Jesus ang dalawa sa kanyang mga alagad. Pumunta kayo sa susunod na nayon at makikita ninyo kaagad doon ang isang inahing asno na nakatali kasama ang kanyang anak. Kalagan ninyo ang mga iyon at dalhin sa akin. Kapag may nagtanong sa inyo, sabihin ninyo, kailangan iyon ng aming Panginoon at ipapaubayan niya agad ang mga iyon sa inyo. Sa gayon, natupad ang sinabi ng propeta. Sa lungsod ng Sayon ay ipahayag ninyo, tingnan mo, ang hari mo'y dumarating. Siya'y mapagpakumbaba, masdan mo't siya'y nakasakay sa isang asno at sa isang batang asno na anak ng isang babaeng asno. Lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang iniutos ni Jesus. Dinala nila kay Jesus ang inahing asno at ang anak nito at isinapin sa likod ng mga ito ang kanilang balabal. Pagkatapos sumakay dito si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang mga balabal sa daan. Mayroon na mga pumutol ng mga sanga ng kahoy at ito'y
inilatag sa daan. Nagsisigaw ang mga taong nauuna at sumusunod sa kanya. Sigaw nila, purihin ang anak ni David. Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon, purihin ang Diyos. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang lungsod. Sino kaya itong tanong nila? Si Jesus ang propetang taga Nazaret sa Galilea, sagot ng karamihan. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang mga salita. Makikita po natin, itong talatang ito ay hindi naman po, kung titignan natin, ito po ay napapanahon. Actually, sabi nga po, kung ito daw po itatopic mo ngayon, that's called topical. Bakit? Napapanahon. Ano po ba yung panahong ito? Pero bago po tayo tuluyan sa ating topic ngayon, tignan po natin. Kanina po, actually yung nasa ano ko po, yung nandito po sa aking ginawa po, nabago. Kasi habang kanina po nandito ako, nakatingin ako sa likod, kasama ko si Lloyd. Bukas po yung pinto. Sabi ko, Lord, ikaw ang manguna. Nabago po kagad. Kasi sabi ko, o nga, tama Lord yung pinakita mo. Anong sense ng isang magandang bagay kung hindi gagamitin? Kagaya ng asno. Tinitignan ko po si Brother Jose, tumutugtog kanina ng gitara. Napakaganda po ng gitara. Sabi ko, ang ganda ng gitara. Kumikinang. Makinis. Sana all makinis. Sabi ko, makinis po eh. Nakita ko po ito kanina eh. Pero anong silbi ng magandang gitara kung hindi gagamitin? Kung ito ay nakalagay lang po dito, hindi natin makikita ang ganda ng isang gitara. Para pong tayo, kung hindi natin pagagamit ang ating buhay sa Panginoon, hindi makikita ang ganda nito. Walang silbi ang buhay ng isang tao kung hindi natin pagagamit ang ating buhay. Kaya nga po, kung titignan natin, ano ba yung sineselebrate po ngayon ng mundong ito? Ngayon po, sineselebrate ng mundong ito ang tinatawag na Palm Sunday o Araw ng Palaspas. Baka po nagtaka po kayo, bakit po ako may halaman dito? Hindi po tayo magsisinigang. Ayan, dyan lang po yan. Mamaya po, malalaman po natin, ano po ba ang ibig sabihin nito? Kasi sa totoo lang po, ang Palm Sunday, 2,000 years ago pa po yan. Matagal na po yan. Matagal na pong nangyari yan. Pero dapat po ang makita natin, yung halaga ng bakit nangyari ito. Kasi karamihan po, sineselebrate. Sa totoo lang po, kung tatanungin ko, sineselebrate, anong dahilan? Wala lang. Para maligo. Naalala ko po, yung isa na post sa Facebook. Nag-post siya, naggaganon siya sa harapan ng pare. Tapos ginanon yung tubig, lunod. Sabi niya, lumagpas ako sa langit, Father. Sabi niya. Pero kung titignan po natin, ano ba yung sense? Ano ba talaga yung dahilan bakit ito nasabi at naisulat sa Biblia? Hindi po ito dahil sa dahon. Hindi po doon nakapokus. Dapat po alam natin na ang lahat ng bagay na isulat dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, kung makikita nyo, sinabi dito, may sumusunod, may nauuna, may nahuhuli, anong sinisigaw? Kaya po ang pag-usapan po natin ay KKK. Ayan, KKK. Ano po ba yung KKK? Hindi po ito yung kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan, na anak ng bayan. Hindi po ito yun. Dahil ang KKK po ay katagumpayan kay Kristo. Makikita po natin, katagumpayan kay Kristo. Ano po ba yung katagumpayan kay Kristo? Kasi po sinasabi po sa Matthew 21 verse 1 to 11, ang matagumpay na pagpasok ng Panginoon sa bayan ng Jerusalem. Ito pong mga talatang ito ay hindi lamang po naisulat sa isang aklat, kundi naisulat po ito sa tinatawag na four gospel.
4 gospel o unang 4 na aklat sa bagong tipan. Ano po ba yung 4 na aklat? Ito po ay yung Matthew, Mark, Luke, John. Ito po yung 4 na aklat. At ito pong pangyayaring ito ay isinulat sa 4 na aklat. Ito po ay nasulat sa aklat ni Matthew, yan nga po yung chapter 21 verse 1 to 11, na isulat din po ito ni Marcos o ni Mark sa chapter 11 verse 1 to 11, na isulat ni Luke sa chapter 19 verse 28 to 40, na isulat din ni John sa chapter 12 verse 12 to 19. Isinulat po nila. Magkakaiba ng klase ng pagpapahayag, pero iisa ang thought. Magkakaiba ang paraan ng kanilang pagkakakwento, pero iisa ang naging dahilan ng kanilang kwento. Isa ang bida, hindi kung sino-sino. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Sino ba talaga ang bida ngayon? Yan po. So, kung titignan natin, unahin natin yung aklat ni Marcos. Mamaya na si Matthew. Kasi po, siya po yung kinuha kong aklat. Si Marcos muna po. Ano po ba yung sinulat ni Marcos? Si Marcos po, kung titignan po natin, ang aklat niya po ay kanyang isinulat. Kung titignan natin, ito po ay nakatali dun sa may-ari, yun sa asno, kung paano pinakawalan yung asno. Ang sabi niya, ito daw, sinita daw po yung 2 alagad ng mga taong nakatayo doon sa harapan ng bahay. Yun po yung sinabi ni, ni Marcos. Pero ang pagkakakwento naman po ni Luke, eto, si Luke naman, talagang detalyado si Luke, no? Sinabi niya, yung may-ari, sinita yung 2 alagad nung may-ari nung asno. So yun po yung sinabi nila. And then si John naman, maganda ang payag. Talagang si John the beloved to. Pinokus niya yung sarili niya kay Lord. Bakit po? Pero kung titignan natin, ano ba yung ibig sabihin? Kung titignan natin, pareho sila. Lahat sila, sinabi nila, inutusan yung 2 alagad. Doon pa lang po, pare-pareho sila ng kwento. Bakit po? Kung babasahin natin ang aklat ng pahayag, ilan po ang saksing sinabi? 3 po ba? 2 saksi ang sinabi. May 2 saksing magpapatotoo. Tingnan natin, inutusan ng Diyos ang 2 alagad, sabi po dito. Kung titingnan nyo, 2 alagad, bakit po 2? Pwede namang isa. Pumunta ka doon, kunin mo yung asno. Pwede naman pong isa lang eh. Pero ba't 2? Kasi po yung nagpapatotoo, si pangalawa. Sinabi ni isa na, inutusan po kami ng aming Panginoon. At sasabihin ng pangalawa, opo, inutusan po kami ng aming Panginoon. Kaya nga po, nakita po natin, wala nang ginawa. Wala nang sinabi sa kanila, wala nang narinig. Hindi pwede, hindi po. Dahil pinatotohanan na ng pangalawa. At ibinigay sa kanila. So, tingnan po natin. Si John, sinabi niya rito, iba naman yung paraan ni John. Sinabi niya rito, pinagbigay diinan niya. Kasi kung titingnan po natin yung kwento, nung 3, ano po ba yung pagkakaiba? Yung 3 naman, sinabi, pumutol ng punong kahoy. Kaya nga po ngayon, makikita natin kung sino yung mga Kristiyanong bida-bida. Siguro kung ikaw yung bida-bida ka, dapat hindi ganon. Pero makikita natin dito, may mga klaseng, bida-bida. Bakit po? Baka kung ikaw yun, dadali mo yung mismong puno ng nyug eh. Kasama mo, ginaganon-ganon mo eh. Di ba? Pero ano po ba yung sinabi ni John? Ang sabi ni John, palmera. Sa Pilipinas po, marami pong variety of palmera, kaya po may dala po ako eh. Ayan. Meron pong maliit, may malaki. Pinaganda ko na po kasi kanina, ang laki niyang buwagag na buwagag eh. Ayan po. So, ano ba yung ibig sabihin ng palmera? Bakit po ba palmera? Sabi po, inilatag nila ang palmera, kumuha ng palmera. Sabi ni John palmera, binanggit ni John ang palmera. Bakit po? Ano po bang ibig sabihin? May significant po kasi. Ang tagal-tagal mo na nagwawagayway nito, ang tagal-tagal mo kami po naalala ko, naglalagay pa po kami sa pintuan nito eh. Pantanggal daw ng masamang espiritu.
Pero hindi namin alam ang totoong tot. Bakit meron ito? Ang totoo po, sinabi ni John ang palmera. Bakit? Ibig sabihin po kasi ng palmera, sa Jew tradition, ang palmera po ay tinatawag na power, political power. Kaya nga po, nagulat sila, bakit winawagayway? Sino yun? Nagkagulo sila. Dahil ang palmera, ginagawa yan kapag may dumadating na mataas na opisyal. Strong opisyal. Nagulat sila, bakit may nagwawagay ng palmera? Sino yung dumarating? Pati po yung mga Pharisees, nagkagulo rito eh. Dahil nagulat sila eh. Tandaan po natin, noon pa lang napahayag na ang ating Panginoon ay King of King. Noon pa lang. Hindi po inutusan ng Panginoon ng mga tao na magdala kayo ng palmera. Hindi. Kumuha sila ng palmera dahil alam ng mga taong yun na ang dumarating ay hari ng mga hari. At kung titignan po natin, kaya nga po sabi ko, mga pabebe, mga anong tawag dito, mga magpaimbabaw. Kasi po, yung mga sumigaw na yun din yung sumigaw nung ipapako ang ating Panginoong Jesus. Sila rin po yung sumigaw. Kaya dapat po, alam natin yung mga bagay na ginagawa natin at alam natin yung plano ng Diyos sa buhay natin. Lalo na po tayong lahat. Hindi po ako sa nananakot, kung titignan po natin, ang mundo ay hindi na paganda ng paganda. Sige po, tingnan po natin ngayon. Continue po tayo. Kung titignan po natin, punta po tayo kay Matthew. Kaya ako po kinuha si Matthew para mas maintindihan po natin. Si Matthew naman po, ang pinakita niya rito, yung nabanggit sa Mark, Luke, John, asno lang. Yung ano lang po, o yung batang asno. Pero si John, sinabi, yung inahin at yung anak. Bakit po? Ano po ba yung significant? Kung titignan po natin, dito pa lang nandito na ang ating Panginoong Jesus. Kasi po, yung mother o yung inahing asno po, ito po ay sumisimbolo sa Old Testament. Ha? Paano? At yung batang asno ay sumisimbolo sa Bagong Testamento o New Covenant. Ha? Paano? Ngayon po, pag-usapan natin. Bakit po? Sinabi po, kalagan nyo yung inahing asno at yung batang asno. Tama po, malinaw naman po, binasa kanina. Bakit po? Kasi po, sinasakyan ng Panginoon yung inahing asno, the Old Testament, habang siya ay papunta sa pintuan ng Jerusalem. Ano naman po? Asan yung New Testament? Sinabi po, sumakay siya sa batang asno na hindi pa nasasakyan ni numan. That is the New Testament. Na kung saan magaganap ang lahat. Bakit po? Pagkatapos po nito, ano ba nangyari? Pagsakay niya po sa batang asno, the New Covenant is coming. Bakit? Ang ating pong Panginoon, pumunta siya sa templo. Anong ginawa niya? Ginulo niya yung templo. Ang tahanan ng Ama ay ginawa niyong pugad na magnanakaw. Ano pong ginawa sa kanya? Kaya nga po nagplano na yung mga Pharisees sa kanya eh. Bakit po sinabing pugad na magnanakaw? Kasi po kung titignan natin, yung mga pangyayaring yon, hindi naman po nakawan talaga, pero merong nakawan na nangyayari. Bakit po? Una, hindi po nila yung mga Pariseo po, hindi po nila pinapayagan na mag-alay ng mga pangit. Kasi kung malayo ang pinanggalingan mo, magdadala kang baka, pagdating doon, payat na yung baka. So ginawa nila, sila nagtitinda ng baka doon. Pero ang presyo, mataas. Talagang palugi. Kaya ang may alay lang ng isang tao, kalapate. Di ba? Di ba po? Pero kung titignan po natin, ano pa po? Siyempre, hindi ka naman makakabili ng mga baka. Kailangan mong makipagpalit ng pera. Ang ginawa nila, ang palitan, mas malaki. Kaya luging-lugi talaga yung tao. Kaya sabi ng Panginoon, ang bahay ng aking ama ay dapat tatawagin bahay dalanginan, pero ginawa niyo tong pugad na magnanakaw kasi doon pa lang may mga manggugulang na.
Tanungin mo ang iyong katabi, manggugulang ka ba? Di ba? Alam ko naman po na may plano ang Diyos. Ano po ba yung mga bagay na dapat nating malaman ngayong umagang ito? Tandaan po natin na sinabi po ng ating Panginoon na parito ako, hindi para ipawalang bisa ang kautusan, na parito ako upang tuparin ang lahat ng iyon. Yan ang dahilan kung bakit naparito ang ating Panginoon. Jesus ushered in the new covenant, siya lang ang nakatupad ng lahat ng ito. Kaya nga po sa scroll, di ba? Anong sabi ni Juan? Wala pong makakapagbukas dahil wala naman nakatupad eh. Anong sabi sa kanya ng anghel? Merong isa na makakapagbukas at nanatiling banal. Siya po ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, dapat alam natin, katulad ng asno, alam po natin dapat kung ano ang plano sa atin ng Diyos. Kasi po, ano po ba yung mga nangyayari? O ano po ba yung kadalasang tao na wala sa plano ng Diyos? Tingnan po natin, taong lumayo sa plano ng Diyos. Number 1, nawala ang Diyos sa sentro ng kanyang buhay. Nawala ang Diyos sa sentro ng kanyang buhay. Bakit? Hindi na si Kristo or hindi na yung Christ-likeness. Nawala na yung characteristic of Jesus Christ. Bakit? Ano ba yung karakter ng ating Panginoong Yesus? Sabi po dito, nagpapatawad. Tanungin mo nga yung katabi mo kung nagpapatawad ka. Sabi po, nagpapatawad. Yan yung karakteristik ng ating Panginoon. Nagpapatawad, gaano man kabigat ang pagkakasala. Dahil gaano man kabigat ang pagkakasala mo, kaya kang patawarin ng ating Panginoon. Tandaan po natin yan. Pangalawa, ano yung karakteristik ng ating Panginoon? Umuunawa. Kahit mahirap unawain, kaya kanyang intindihin. Yan po ang karakteristik ng ating Panginoon. Hindi po pag hindi naunawaan, sinasapok. Tao lang po yun. Pangatlo, nagmamahal. Napakaganda po nito. Pangatlo, nagmamahal. Nagmamahal ng walang anumang kapalit. Kaya niyang mahalin ka ng walang hinihinging kapalit. Yan po ang ating Panginoon. At yung last, hindi nanunumbat ng mga pagkakamali ninuman. Hindi pa ulit-ulit. Hindi yung parati mong uulitin yung pagkakamali niya. Naririnig ko ang comment doon ha. Dapat po, pag nagpatawad ka, binigay mo na lahat. Pinaubaya mo na sa Diyos. Yan po yung bagay na pinakikita rito. Pangalawa po, maraming hinahanap. Wait lang po, natutuyuan po ako. Maraming hinahanap. Nakikita ang mga pagkukulang ng iba. Yan po yung mga bagay na nakakalungkot. Kristiyano ka na, nakikita mo pa pagkukulang ng iba, pero yung pagkukulang mo, hindi mo napapansin. Hindi naghahangad kung anuman meron ng kapwa. Sa madaling salita, hindi naiinggit o hindi seloso o selosa. Hindi yung kung ano ang nakikita sa kapwa na ginagawa ng Diyos, gusto niya mangyari rin sa kanya. Samantalang, hindi niya ginagawa yung pinagagawa ng Diyos sa kanya. So, dapat alam po natin. Pangatlo po, walang kakontentuhan sa mga ginagawa ng Diyos sa buhay niya. Yan po yung mga bagay na nakakalungkot. Masyadong flattered sa sarili, tinataas yung sarili. Hindi yung ginagawa ng Diyos sa buhay niya. Tandaan niyo po, lahat ng success na nagagawa natin, hindi yan dahil sa atin. Hindi sa galing natin o talino natin. Dahil yan sa pagpapala ng Diyos sa'yo. Tandaan po natin yan.
Number 3, hindi handa sa ipinapagawa ng Diyos. Paano pong hindi handa? Ningas kugon. Sa simula lang magaling. Pagkatapos, ayaw na. Pero gusto maging kagaya ng kapwa niya. Kung paano ginagawa o kumikilos ang Diyos. Dapat kung gusto mo yon, gawin mo yung pinagagawa ng Diyos sa'yo. Kaya nga po, karamihan, Kristiyanong uto. Ano po yung uto? Upo, tayo, uwi. Yan lang ba ginagawa mo? Upo, tayo, uwi? Yan lang ba yung ministry mo kay Lord? Maraming gawain sa church. Maraming mga ginagawa sa church. Pero anong ginagawa mo? Tapos dadahilan mo, ginagawa ko naman yung tungkulin ko, hindi nyo lang nakikita eh. Pero tandaan mo, may tungkulin ka sa church. Kaya wag kang uto. Teka, may tungkulin tayo sa Diyos. Tandaan natin yan. Hindi yan na ano, kumbaga parang ang ano po kasi dito, yung ang dami nating nagiging dahilan eh. Marami tayong sinasabi. Sa madaling salita, marami tayong palusot. Tandaan natin, sasabihin natin kapag tayo ay nasabihan ng isang bagay, sasabihin natin, lilipat na ako sa church. Sandali, sino niloko mo? Yung tao mga nandito? Hindi po. Ang Diyos ang niloko mo. Bakit? Lilipat ka ng church, bakit? Sino ba makikita mo doon? Tandaan mo, yung mga karakteristik ng mga tao na naririto, nandun din sa ibang church. Walang pagkakaiba yan. May mayabang dito? Meron doon. May matandang madaldal dito? Sorry po. Ewan ko lang doon kung gaano kadaldal. Pero pinagpala tayo doon. Di ba po? Kaya po, sasabihin mo lilipat ka? Anong dahilan mo? Baka sabihin pa sa'yo ng Lord eh, lumabas ka ng pintuan, pagbukas mo doon, magugulat ka, sasabihin sa'yo ng Lord, oh anak, kamusta? Pasok. Di ba? Wala. Walang dahilan para lumipat ka ng church. Wala kang masasabi sa Lord. At tandaan po natin, tingnan natin, Jesus chose even the donkey for His own wonderful plan. Kumilos ang Diyos sa donkey para makita ang kagandahan ng kanyang plano at pagpapala. Kaya nga po, ano po ba yung makikita natin sa taong nasa plano ng Diyos? Tingnan po natin, ano po ba yung makikita natin sa mga taong nasa plano ng Diyos? Sabi po dito, number 1. Yan po, number 1. Makikita po natin, be at the center of God's will. Matthew 21, verse 1-3. Malapit na sa Jerusalem nang sila ay dumaan sa Bethphage, sa bundok ng mga olibo. Inutusan ni Jesus ang 2 sa kanyang mga alagad. Pumunta kayo sa susunod na nayon at makikita ninyo kaagad doon ang isang inahing asno na nakatali kasama ang kanyang anak. Kalagan ninyo ang mga iyon at dalhin sa akin. Kapag may nagtanong sa inyo, sabihin ninyo, kailangan iyon ng aming Panginoon at ipapaubayanan niya agad sa inyo ang mga iyon. So makikita po natin, yung asno, walang kaalam-alam, breakthrough. Wala siyang alam, nakatali lang siya dun eh. Kagaya mo, wala kang kaalam-alam. Pero ginagamit ka na ni Lord, takas ka pa ng takas. Tapos kapag nasaktan ka, sasabihin mo, ang sakit-sakit naman ang ginagawa mo, Lord. Wow! Nagdamdam ka pa. Ikaw pa talaga yung nagdamdam sa Lord. Samantalang, ang dami niya nang ginagawa sa'yo. Ang dami niya nang sinasabi sa'yo. Kapag ang Panginoong Yesus ang sentro ng buhay natin, dapat siya ang nasusunod sa buhay natin. Dapat po,
yung full authority, pinapaubayan na natin sa Panginoon. Pero yung full authority, pinapaubaya mo sa kapitbahay mo. Nagtiwala ka pa sa kapitbahay mo kaysa sa Panginoon eh. Di ba po? Sa buhay ng asnong ito, yung asno, hindi siya ang nasunod. Kasi kung titignan po natin, ano ba yung katangian ng isang hayop? Sa totoo lang po, nung mga bata po kami, kung natatandaan po ng aking pinsan na si Risa, meron pong isang kabayong nagwala sa Caloocan. Naalala mo yung tumakbo, nakaano yung karitela, nagwala po yung kabayo. Ganun po ang hayop. Kapag nagwala siya, wala siyang pakialam. Tatakbo siya ng tatakbo. Imagine niyo, sabi po dito, batang asno. Kapag bata, sabi po, katabi. Tingnan natin yung karakteristik, yung sinabi dito, katabi ng nanay. Ibig sabihin, pag katabi ng nanay, anong ginagawa pa ng asno? Sumususo pa sa nanay. Tama po ba? Wala pang gaanong lakas. Pero imagine niyo, siya ang nagdala sa King of King. Hindi siya nagwala, hindi siya nagreklamo. Pero ikaw, dadali mo lang ang pangalan ng Diyos, nagwawala ka pa. Ang dami mong sinasabi. Tignan po natin yung karakteristik ng asnong ito. Remember, yung batang asnong ito, gaano mang kabigat ang Panginoon, patuloy siyang sumunod sa plano ng Panginoon. Ginamit siya ng Diyos. Kung yung asnong ito ginamit ng Diyos, ikaw pa kaya? Bakit hindi mo subukan magpagamit sa Lord? Hindi yung takas ka ng takas. Hindi yung alis ka ng alis. Lagi mong sinasabi, alis ng alis. Sinasabi ng Lord sa'yo, sawang-sawa na ako sa mga sinasabi mo, anak. Paulit-ulit ka na lang. Pero pagtsatsagaan pa rin kita, hindi ako magsasawa. Yan ang sasabihin ng ating Panginoon. Pero tandaan natin, one time, mamamangha ka na lang sa plano ng Diyos sa buhay mo kung susunod ka. One time, mamamangha ka na lang sa mga ginagawa ng Diyos sa buhay mo kung patuloy kang magpapasakop sa Kanyang kapangyarihan. Makikita mo. Sasabihin mo na lang, Lord, thank you Hindi ko po inaasahan. Kumilos ka. Thank you, Lord. Alam niyo po, yung nakaupo po dito, ay nakatayo po dito, dating sungke. Tandaan niyo po yan, dati po akong sungke. Pero merong hinipo si Lord na tao para maging mas gwapo pa po yung nakatayo rito. Yan po. Tingnan po natin. Pangalawa, be at the right place at the right time. Matthew 21 verse 4 to 6. Sa gayon, natupad ang sinabi ng propeta. Sa lungsod ng Sion ay ipahayag ninyo. Tingnan mo, ang hari mo'y dumarating. Siya'y mapagpakumbaba. Masdan mo't siya'y nakasakay sa isang asno at sa isang batang asno na anak ng isang babaeng asno. Lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang iniutos ni Jesus. Tignan po natin. Ito po kasi ang daming utos dito eh. Inutusan niya yung alagad, yung asno, pero lahat sumunod. Kaya nga po, ikaw, kapatid ngayon, ano ba yung inuutos sa'yo ng Diyos? Actually, kung makikita natin, promotion eh. Na-promote sila para maitaas ang pangalan ng ating Panginoon. Ang asno po, na-promote siya. Pinromote ng Lord yung asnong yun eh. Pwede namang hindi siya yung gamitin eh. Pwede namang iba eh. Pero yun yung ginamit ng Lord. Na-promote yung asno, pero ang napahayag, ang ating Panginoon. Kasi nung pumapasok ang Panginoon, sino ang isinisigaw? Hindi ba yung sinisigaw ba nila? Mabuhay ang asno. Hindi po. Mabuhay ang Panginoon. Yan ang sinisigaw nila. At makikita natin, hindi
Hindi ang pangalan ng tao ang naitaas o nung sino mang nilikha ang naitaas, kundi ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. Hindi ka niya bibigyan ng trabaho, tandaan po natin, hindi tayo bibigyan ng trabaho para sabihin mo, Lord, busy ako. Kasi karamihan, magkaroon lang ng trabaho, Lord, busy ako, wala akong time. Hindi ka niya binigyan ng ganun. Kaya ka binigyan ng Diyos ng trabaho, ng pera, ng bahay, sasakyan, business, talent, o ano man yan, ng wisdom, yan ay para gamitin mo para maitaas at sambahin ang ating Diyos. Kaya niya binigay yan. Pero nakakalungkot, dinadailan natin yung mga bagay na ganyan. Dinadailan natin yung mga bagay na pangmundo. Kaya nga po kung titignan natin, marami po sa atin ang nagiging tinatawag na Marta. Ano po ba yung Marta? Mare, tara. Bakit? Kapag nayaya ka, sama ka. Pero pag kay Lord na, busy ka. Hindi po tayo si Marta. Tandaan po natin, pinakita na natin ng Panginoon ang mahalaga. Pero bakit ganun? Yung mahalaga pa rin ang nineneglect ng marami sa atin. Sa totoo lang po, nung binasa ko po ito, sinasampal din po ako ng mga sinasabi sa akin ng Diyos. Kung alam nyo lang po, kung gaano kasakit. Mas masakit pa nga po eh. Kasi ang dami kong sumbat sa sarili ko eh. Pero sabi ko nga po, hindi ko na kailangan sumbatan ng sarili ko dahil inayos na ako ni Lord. Kaya niya lang sinasabi sa akin to para maging matuwid ang landas na tatahaking ko. Kaya po, tandaan po natin, the more ka binigyan ng Diyos ng opportunity or na magandang opportunity, dapat lagi mong sambahin ang Diyos. Pangatlo, be ready to grab all opportunities that God will give you. Maging handa ka sa ibibigay sa'yo ng Diyos. Sabi po, Matthew 21, verse 7 to 19, dinala nila kay Jesus ang inahing asno at ang anak nito at isinapi sa likod ng mga ito ang kanilang balabal. Pagkatapos sumakay dito si Jesus, maraming naglatag ng kanilang mga balabal sa daan. Mayroon namang pumutol ng mga sanga sanga ng kahoy at ito'y inilatag sa daan. Pasensya na po, lumeleta naman po yung paningin ko. Nagsisisigaw ang mga taong nauuna at sumusunod sa kanya. Sigaw nila, purihin ang anak ni David, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. May lumabas po. May tumakip. Ayun, nawala na po. So, makikita po natin dito, ready to grab the opportunity that is the time para maitaas ang kanyang pangalan. Maging ready po tayo dun sa opportunity na ibibigay sa atin ni Lord. Dahil hindi lahat binigyan ni Lord ng calling. Pero nakakalungkot, binigyan ka na ni Lord ng calling, nineneglect mo pa. Alam niyo po bang napakasarap maglingkod sa Diyos? Alam mo nang napakasarap, pero bakit hindi mo ginagawa? Tandaan po natin, ipaglaban mo ang calling mo kasi doon ka aayusin ng Diyos. Ipaglaban mo yan. Hindi yung pinaaagaw mo yung calling mo. Kaya ka nandito dahil gusto ng Lord na maintindihan mo kung ano yung calling mo. Hindi yung babalik ka pa sa dating ikaw. Malinaw nga yung sinabi, di ba? Wala na yung dating ikaw.
Ibaon mo na yan. Ilibing mo na yan. Pag hindi mo ginawa yan, ikaw mismo, buong katawan mo, ililibing na ng Diyos. Kasi kukunin ka na ni Lord. Tandaan mo yan. If God call you, God will bless you. Tandaan po natin. Ipaglaban naman po natin yung panawagan ng Diyos sa atin. Hindi yung si Lord anak please. Hindi. Ipaglaban mo naman. Kailan ka maririnig ni Lord na, yes, Lord. Pero pag kumakanta ka, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Pero gawin mo to. May trabaho ko, Lord. Punta akong bukid. May labahin. Magluluto. May event sa amin. Ang dami mong dahilan. Di ba? Wala po akong pinatatamaan, pero yan po, yung bagay na naisabihin sa atin ni Lord. Yan yung bagay na gustong ipakita sa atin ni Lord. Unahin mo siya. Yan yung calling mo eh. Lagi ka na lang nagdadahilan. Sabi ko nga po kanina, lagi ka na lang, hindi kasi Marta, na Mare, tara, hindi ganon. Tandaan mo, hindi titino ang buhay mo kapag wala ka sa calling ni Lord. Hindi titino kahit kailan ang buhay mo kung hindi mo susundin ang panawagan niya sa'yo. Matagal niya nang sinabi, anak, magbago ka na. Nandito ako. Tutulungan kita. Hindi yung sasabihin mo, aayusin ko muna yung sarili ko bago ako pumunta dyan. Hindi mo kailanman maaayos yan dahil si Lord ang aayos niyan. Tandaan po natin yan. Matthew 21 verse 10 to 11. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulat ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Si Jesus, ang propetang taga Nazaret sa Galilea, sagot ng karamihan. Tignan po natin. Ano ba yung dapat or nais ng Diyos na gawin natin? Ano ba yung mga bagay na nais ng Diyos na ayusin natin sa ating sarili? Una, kilalanin natin ng Diyos na dapat siya ang sentro ng buhay natin. Sabi ko nga po sa inyo, kung ang Diyos ang sentro ng buhay natin, ang lahat ng bagay ay aayos. Di ba? Magiging straight ang path na dadaanan mo. Magkaroon ka man ng problema, kayang-kaya mong lutasin to. Magkaroon ka man ng gaanong kabigat na problema o mabigat na problema, sisiw lang sa'yo yan. Dahil alam mong si Lord ang magbibigay ng katugunan sa mga problema mo. Tandaan po natin. At sabi nga po, tandaan po natin, hindi gugulo ang buhay natin. Kagaya po nito, nagkagulo ang buong lungsod. Pero kung si Kristo ay nasa puso natin, kahit kailan, hindi gugulo ang buhay natin. Dahil magiging maayos to at makikita ang ating pagiging Christ-likeness. Nakakalungkot nga po, di ba? Kristyano ka pala. Dapat hindi ganun. Wow, Kristyano ka. Kasi ang ganda ng pamumuhay mo. Dahil inayos ni Lord. Tandaan po natin yan. At 3 bagay na itinuro sa atin na dapat nating hindi kalimutan. 3 bagay na dapat tandaan na tayo ay nasa plano ng Diyos. Sabi po, be at the center of God's will. Number 2, be at the right place at the right time. Be ready to grab all opportunities that God will give you. Tandaan po natin ang mga bagay na yan. Kagaya po ng buhay ng sumulat ng aklat na nabasa natin, si Matthew. Para po siyang kagaya ng isang asno. Bakit po? Sa totoo lang po, naisip ko nga din po kagad, sabi ko, Lord, thank you. Kasi patuloy ka nagsasend ng mga bagay na dapat kong sabihin. Bakit po? Bakit ko nasabi po ito?
10 natagpuan yung asno sa harapan ng bahay nakatali. 10 ba natagpuan ng Panginoong Hesus si Matthew? Sa pintuan ng gate na kung saan naniningil ng buwis si Mateo. Kinalagan ng Panginoong Hesus sa kasalanan si Mateo. Anong sabi niya? Halika, sumunod ka sa akin. Ikaw kaya ngayong kapatid, nakita ka ng Panginoon, anong tugon ang isasagot mo sa Kanya? Pag sinabi niya sa iyong kakalagan kita sa kasalanan, halika, sumunod ka sa akin. Ano ang gagawin mo? Tandaan po natin, napakagandang pakinggan ang mensahe ngayon, pero mas maganda kung tutuparin natin ang mga narinig natin ngayon. Tayo pong lahat ay pumikit, yumuko at manalangin. Let us pray. Ama naming Diyos, na dakila at nagpapala sa aming lahat, tunay nga pong ikaw ang Diyos na nangungusap sa amin sa mga bagay na dapat naming baguhin, sa mga bagay na dapat naming gawin. Patawad, Lord, kung sa mga panawagan mo, marami sa amin ang nakakakalimot. Sa panawagan mo, marami sa amin ang umaayaw, tumatanggi. Alam namin, Lord, na kaya mo pinaririnig to sa amin dahil para pagharap namin sa iyong harapan, wala kaming may dadahilan na Panginoon, wala kaming narinig na iyong salita. Lord, alam namin na malapit nang dumating at kami iyong husgahan. Panginoon, sa mga oras na to, hindi ko po alam kung paano mo kinausap ang mga kapatiran na naririto ngayon. Hindi ko po alam, Panginoon, kung paano mo gagawin yung mga bagay na plano mo sa kanila. Planong hindi nila ikasasama, planong puno ng pag-asa. Lord, minsan pa kumilos ka sa buhay nila. Hipuin mo sila, Panginoon. Bigyan mo po ng kaganapan ang iyong mapagpalang grasya sa aming lahat. Sa mga oras na to, Lord, kung meron man mga kapatiran na laging nasusumbat sa kanila, Panginoon, yung mga nagawa nilang kasalanan, yung mga kamalian, Lord, hinugasan mo na to ng iyong dugo. At kailanman hindi na magiging sumbat to sa amin, Panginoon. Kung meron man sa mga naririto ngayon, Panginoon, na nagiging biktima pa rin ng sakit, Lord, bigyan mo ng kagalingan, hipuin mo po, Panginoon. Buksan mo po ang pintuan ng langit. Spread mo po, Panginoon, ang iyong mapagpagaling na kamay sa mga kapatirang may sakit. At nang sa ganon, maihahayag ang iyong kapangyarihan. Lord, sa mga oras na to, hindi ko po alam kung sino man sa mga kapatiran ngayon na pag-uwi nila sa kanilang bahay, may tampuan. Lord, pumagitna ka po. Bigyan mo po sila ng pag-ibig, kapayapaan, pagkakaisa. Bigyan mo po ng kalawakan, ng pangunawa ang bawat tahanan ng mga taong naririto. Nang sa ganong, Panginoon, maihayag ang iyong wagas na pag-ibig sa bawat isa. Lord, kung meron man sa mga naririto ngayon, may kabigatan financially, Lord, kung upa man yan, bayad sa upa, bayad sa kuryente, bayad sa kung ano man yan, Lord, bigyan mo po silang kapanatagan na hindi na nila po problemahin ito dahil ikaw ang magpo-provide, dahil ikaw ang Diyos na mayaman at may hari ng mundo. Panginoon, salamat po sa iyong salita na dumaloy sa lugar na to na aming lalakaran, Panginoon. Salamat po muli. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Magandang umaga po sa inyong lahat.